Hello. Um, Good morning, good afternoon, good evening. Ang ating pong topic ngayon ay ang part 2 ng Holy Souls in Purgatory, ang prayers for the Holy Souls. Ayun. Ang topic natin nung nakaraan ay regarding sa Holy Souls. So, review lang tayong konti, ha? So, Holy Souls ang tawag sa kanila na sa mga nasa purgatorio dahil 100% guaranteed na mapupunta na sila sa heaven once na natapos na nila yung kanilang stay sa yung kanilang temporal punishment sa purgatory. Ayun. So, makakakuha ng plenary indulgence para sa Holy Souls sa November 1 to November 8. Yun, ang requirements, kumpisal, 20 days before or after ng November 1 to 8. Tapos, kumpisal, Holy Eucharist, yun, Holy Mass, tapos magkukomunyon ka, tapos pupunta ka sa doon sa libingan mismo, or pag wala na sa church, doon ka magpipray. Ayun. So, kailangan nasa state of grace. Tsaka, no attachments sa venial sin para makuha mo yung plenary indulgence for the soul. Ayun. Yun. Tapos, yun. Pero within the month ng November, ang mga prayers natin ay makukuha ng ang mga indulgences nun, makukuha ng mga Holy Souls. Pero sila, hindi na sila makakapag-pray para sa sarili nila, kaya tayo ang gagawa nun para sa kanila. Ngayon, alam nyo ba na kailangan nyong ipag-pray ang mga souls ng departed natin, kasi halimbawa nasa purgatory ka na, tapos may mga prayers para sa iyo, di ba? May pamisa, mga prayers. Kung nung nabubuhay ka, hindi mo na ipagdasal or hindi mo na ikuha sa purgatorio yung mga halimbawa, mother mo, lolo, lola, tapos mga kaninuno mo pa, na hindi mo na ipagdasal ang prayers na dapat na para sa iyo, ay mapupunta muna sa kanila. So, kaya habang nandito pa tayo, ipag-pray mo na yung mga departed loved ones mo, kasi para yung mga prayers
na makukuha mo na. Kasi kumbaga kasi parang obligasyon na ng mga parents mo na ipanalangin sila. Pero hindi sila, kung hindi sila nakaalis doon, yung prayers na para sa iyo ay mapupunta muna sa kanila. So lalong hahaba ang stay mo doon. So kaya kailangan mo ipag-pray yung mga ninuno, kung gano'n, basta yung mga parents, lolo, lola. Yun. Tapos yun. Tapos kaya naman may purgatory kasi dahil sa temporal punishment, yung mga kasalanan na naikumpisal na, may natitira pa yun na temporal punishment. So iyon ang gugugulin mo ngayon sa purgatorio. At masushorten yon, bawa buhay ka pa, masushorten yon, dalawang yon, para mo yung stay mo sa purgatorio. Pwedeng dito pa lang habang nabubuhay ka pa, bayaran mo na yung mga temporal punishment, or doon mo siya pagbabayaran. Ayun. So yung ating departed loved ones nandoon na. So may mga prayers na inapprove ang church, at saka yung mga saints na iniwan sa atin na magagamit natin para sa kanila, para sa Holy Souls. Ayun, ang unang prayer, ang Saint Gertrude prayer. So kailangan mo na talaga nasa state of grace. Yung Saint Gertrude prayer, yun yung may pangako na 1,000 souls. Ngayon, kung ipipray mo lang siya ng isang beses, hindi may 1,000 ka lang. Pero kung everyday mo, within a month of November, 30 days, that's 1,000 souls. Di may 30,000 souls ka na, di ba? Paano kung 1 year mo pa everyday? Kahit isang Saint Gertrude prayer lang, di ba? Everyday. Doon makakaano ka na agad ng Holy Souls, na may makukuha ka na agad na Holy Souls. Ngayon, meron namang ang second prayer natin, di ba, Saint Gertrude. Basta nasa title lang ibibigay ko, nasa Google yan. Nandyan lang kasi pindot-pindot lang. Di ba? Tapos, number 2, prayer for the unborn children. Ayun. Ngayon, yung halimbawa, meron kayong yung mga babies na abort, ganon. May prayers para dyan ng church. Ayun. Heavenly Father, your love is eternal. In your ocean of love, you save the world through your beloved Son, Jesus Christ. Yun. Purify and baptize aborted children.
with the precious blood and water from the sacred heart of your Son, Jesus Christ, who hung dead on the cross for their salvation. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. May they, through the holy death of Jesus Christ, gain everlasting life, through his wounds be healed, and through his precious blood be freed there to rejoice with the saints in heaven. Amen. So, itong prayer for the unborn children, pwede mong palitan. Ano daw to? Pag ito palinayin mo, immense daw ang mga unborn children, mga aborted children, yung mga na-abort na nakakapunta ng langit kasi requirement talaga, ang requirement para makapasok ng heaven ay baptize. So, itong mga aborted children, tsaka yung mga children na hindi pa nabibinyagan, ay hindi sila makakapasok ng langit hanggat hindi sila nabibinyagan. So, merong prayer na ibinigay ang Blessed Mother para magamit natin. So, ito yun, prayer, Google ha, prayer for the unborn children. Ngayon, kung alam may baby ka, pwede mo palitan siguro yung unborn children, mo yung pangalan, yun. O kaya, mo na rin, itong yung halimbawa unbaptized children naman, halimbawa naipanganak na, tapos naipanganak na siya, tapos hindi naman siya nabinyagan, pwede nyo rin tong ito yung prayer for the unborn children, papalitan na lang ng prayer for purify and baptize, tapos yung name, tapos yun na lang ang gagamitin na prayer, purify and baptize baby, ganon. So, heartily kailangan, kasi syempre kung anak mo, pamangkin mo, mga kamag-anak mo, yun, para makapasok sila ng heaven. Ayun. Which is, ang Blessed Mother talaga ang nagturo niyan. So, makikita nyo, pag sinearch nyo yan, na andoon. So, meron namang yung third prayer. Prayer to suffering Jesus Christ for the souls in purgatory. Ano naman to? Ito, may petitions to. Ilang petitions ba to? Teka, tingnan natin. For suffering Savior, for the souls in purgatory. Tingnan natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali, may 7 petitions para ito yung prayer for the suffering Jesus Christ for the souls in purgatory. Bali, itong prayer na to, ito yung nung siya to sa krus, nakabayubay siya sa krus. Ito ha,
na ba siya? Teka lang, wala. Person Gertrude. Catherine Silver. Teka lang. Holy Souls in Purgatory, ito. O most sweet Jesus, through the bloody sweat which thou didst suffer in the garden of Gethsemane, have mercy on these blessed souls. Yon. Tapos, di ba, bloody sweat sa garden, tapos basta ito yon, yung nasa ano siya, nasa yung nakaano siya, di ba, yung nasa garden, basta yung nung nagsasuffer siya, nung pinako siya sa krus. So meron tong 7 petitions. So walang nakalagay kung ilang souls, pero syempre alam naman natin, syempre bad ano yan, wounds of Jesus. So malamang immense yung mga souls na makakaano, o kung isang souls na lang sa isang prayer times 7, so may 7 souls ka na doon. Kung 1,000 ang ibigay kada isang petition, o di may 7,000 ka na agad, diba? Ayun, yun yung third prayer natin. Tapos ang fourth prayer naman, may mga iba pa namang prayers doon nasa Google. So bahala lang kayo kung meron pa kayong kasi marami pang prayers doon na pwedeng magamit. Tapos ito naman yung fourth, itong eternal rest grant unto him, O Lord, grant unto, tapos yung name, and let your perpetual light shine upon him, let him rest in peace. Yon. Tapos is a prayer for the intentions of the Pope, one Our Father, one Hail Mary, one Glory Be. Yon. Tapos habang dadasal mo yan, habang nasa libingan ka or nasa church, so may yan, ito yung natin na plenary indulgence. Ngayon, kung hindi mo naman makuha ang plenary, meron siyang partial indulgence para sa departed loved ones natin. Yun. Tsaka, halimbawa, umano kayo, meron kayong pinuntahan na vigil, burol para sa namatay. Pwede nyong ipag-pray siya ng eternal rest. Yon. Tapos isang Our Father, isang Hail Mary, isang Glory Be. Tsaka kung maano mo pa ng I believe. Yon. Para may indulgence na agad ang ang namayapa. Ganon. Kahit hindi mo kakilala. Halimbawa, may nasalubong ka na may nasalubong ka na yung patay. Pwede mo siya ipanalangin, o kaya nasa simbahan ka, tapos may mga i-bless na mga na mga ililibing. Pwede mo rin silang yun lang, simpleng eternal rest, meron na agad. Meron ka na agad na meron na agad na indulgence yun para doon sa namayapa. Syempre, lahat ng souls na kukuha natin from purgatory, hindi daw sila nakakalimot.
So, halimbawa may nakuha ka o na naipanalangin ka, so hindi ka nila makakalimutan yung grabe yung pasasalamat na ibibigay sa iyo. So, ito ang isang saint, hindi ko lang basta yung isang saint na marami siyang holy souls. So, nung namatay siya, sinalubong siya. So, sinalubong siya para magpasalamat sa kanya. So, at saka ang mga holy souls, halimbawa, naipag-pray mo na sila, nandoon na sa heaven. Sila naman ngayon ang magpe-pray para sa iyo. Ipag-pray ka nila, syempre, kakalimutan ka ba nila? Ganun yon. So, sila ang mananalangin ngayon tayo habang buhay. Di ba, malakas nga ang prayers natin. Di ba? Tapos, pag sila naikuha mo na sa purgatorio, nailipat na, punta na ng heaven, sila naman ngayon ang magpipray. Kasi saint na sila. Saint na agad yan sila na pagpipray tayo. Lahat ng nasa heaven na souls ay saint. Kaya lang, yung mga ng church ay syempre hindi naman lahat na ng saint, diba? Pero once na nasa heaven na, saint na yon. Ayun yon. So, ang fifth prayer natin ay ang Divine Mercy. So, alam nyo na yon. Alam nyo naman yung Divine Mercy, diba? Ayun. Ipag-pray mo yon. Halimbawa, bago ka mag-Divine Mercy, this is for the soul of ganon. Tapos, mag-chaplet ka na, Divine Mercy. Alam nyo ba na ang Divine Mercy Chaplet, halimbawa, merong isang dying, merong isang mamamatay na. Tapos, kapag ipinag-Divine Mercy mo siya, ay hindi na siya mapupunta sa impyerno. So, save na siya, mapupunta na siya ng purgatory. Tsaka, alam niyo ba na, di ba sila Jesus, hindi sila bound ng time and space. So, halimbawa, meron ka ang lolo mo namatay 10 years ago. Pwede mo siyang ipag-pray ng Divine Mercy ngayon para makikita ng God na halimbawa nung 10 years ago namatay siya, makikita niya na mag-Divine Mercy ka ngayon, may a-apply yun sa soul niya. Ayun. So, masasave siya dahil sa iyong prayer. Ganon. So, ayun ang pero kung pag-aaralan niyo pa ang Divine Mercy, marami pang promises na kasama ang chaplet ng Divine Mercy. Pati yung picture ng Divine Mercy. Kapag tayo na parang hindi naman kasi talagang require, pero
kung maaari na merong Divine Mercy na picture na bless sa bahay, ang bawat bahay, because kasi nga Divine Mercy, yung fount ng mercy niya ay daluyan pag meron ka niyan sa bahay na blines. Syempre andyan yung reverence mo sa kahit picture. Syempre hindi pwedeng kailangan nasa maayos na lugar, tsaka alagaan mo. Ayun. So, ayun, the Divine Mercy. Ang last, pero maraming prayers doon, ha? At ang pinaka malakas na prayer ay ang Holy Mass. So, yun, ipagpapamisa mo. Minsan, isang misa na lang ang kailangan ng soul na iyon para makapunta ng heaven. Ayun. Pwede rin. Halimbawa, magpapamisa ka for the soul of, diba? Pwede mong lalagay for the holy souls in purgatory. Kahit hindi mo kakilala na yung mga malapit ng yung term nila doon, yung stay nila doon, malapit na sila sa purgatorio, kumbaga nasa na sila, malapit na sa heaven. So, di marami kang masisave, diba? Ayun. At saka meron ang church na na Gregorian Mass, na papamisa ka ng Gregorian Mass. Ang Gregorian Mass ay 1 month. Bawa, month ng November. Within month ng November, isang buwan na pamisa para sa kanila. Ayun. So, yun, kailangan, imensang ngayong November. So, di makakarami ka ngayon, di maraming magpipray para sa iyo. Hindi mo alam kung ilang souls ang maisisave mo ngayon, di ba? So, start na. Di ba? Yung St. Gertrude lang. Di ba? So, yun ang natin. Yun ang mga prayers na ayan, yun mga ginagamit natin. Ayun. Tapos, alam nyo ba, kasi yung sa Diary of Sister Faustina, nakita niya yung mga nasa impyerno, na kung paano ang pagdurusa doon. So, sabi niya, makasave lang siya ng isang soul doon. Diba may basta nandun, makasave lang siya ng isang soul doon sa purgatorio. Malaking basta yung term, basta kahit yung magdusa yata siya para lang makasave ng isang soul sa purgatorio. Sa impyerno. Kasi nakita niya, maraming nai-impyerno. So, ayun. Tsaka, alam niyo ba, na sa isang Hail Mary lang ay makakapagligtas ka ng kaluluwa. Ayun. Ay maliligtas tayo. Halimbawa, merong kwento sa souls, merong dalawang magkaibigan, tapos
magkasama sila kung saan sila magpunta, sa bar, sa inuman, kung saan, party, ganon. Tapos yung isa, ano na yun na, uuwi na siya kasi magdadasal pa siya. Gabi-gabi siya, nagdadasal ng Hail Mary. Yung isa naman, nung naghiwalay na sila, umuwi na yung isa. Yung isa, siguro pauwi na rin. Pero, nung pagdating sa bahay, nung magdadasal ng Hail Mary, ay, nakita niya yung soul. Yung soul ng kaibigan niya, na parang, yung, wasak. Ayun. Tapos, na maswerte ka na ko ngayon, sabi niya, pumanaw na ako, sabi niya ganon. Tapos kinabukasan, pag niya, pinuntahan niya yung nandun yung kaibigan niya, pumanaw na. So ang sabi sa kanya maswerte ka kasi nailigtas ka ng isang Hail Mary. Yun. So, dahil doon sa pagdadasal niya ng Hail Mary, isang Hail Mary kada gabi, ay nailigtas yung soul niya. Kasi dapat magkasama sila diba? So, yun na. Dapat magkasama sila hindi siya napadamay doon sa kapahamakan nung kanyang kaibigan. Yun. So, tayo rin, halimbawa, anak mo or kaibigan mo, gusto mo may anak mo, pwede mo siya ipagdasal ng Hail Mary kasi, halimbawa, baby pa or hindi pa siya makakapagdasal, pero yung anak mo rin, nasa labas, pagdasal mo ng isang Hail Mary. Ganon. Pag ilan yung anak mo, pagdasal mo kada isang Hail Mary, so may na sila. At saka, pwede kang mailigtas, makapagdasal ka lang daw ng isang Hail Mary. Pagdating ng nasa harap ka na ng Panginoon, ay nandoon si Mama Mary dahil doon sa dinasal mo isang Hail Mary. Kaya makakaligtas kapag ligtas ka. Tapos, halimbawa, merong namamalimos, diba? Wala ka namang maibigay. Ipagdasal mo na isang Hail Mary. Malay mo kung anong magagawa nun para sa kanya. Kasi isang ambulansyang dumadaan, hindi mo kilala kung sino ang nasa loob. Pagdasal mo na isang Hail Mary. Hindi mo alam kung ano ang tulong na magagawa sa kanya. Ayun. Pero may mga patunay naman. So, hindi ko lang maisa-isa kasi mag-research kayo. Kasi research. Ayun. Ibig ko sabihin, research. Hindi Google ng Google, hindi puro Facebook. Yung sermon pa, Ayun. So, yun na muna tayo. Pasensya na ako nakapag-sermon pa. Lahat naman yan nasa nandyan na. Sabi nga, ang lahat nandyan na, nakalatag na. It is for us na lang to find, diba? To
discover. Ayun, nandiyan na. O, paano? Bye-bye. See you next time. God bless.